Naku, mas lalo pang umiinit at gumugulo ang takbo ng buhay ni Athena. Sa kabanatang ito, sabay-sabay natin nasaksihan ng matamis ngunit nakakaiyak na tagumpay ng ating bida mula sa pagtanggap niya ng parangal bilang summa cum laude hanggang sa emosyonal na pamamaalam kay Sir Boris. Ngunit sa kabila ng tagumpay, tila hindi talaga gutumin tadhana sa pagsubok si Athena. Exciting ang bawat tagpo, kaya simulan na natin. Athena Marie POV. Pagkatawag sa pangalan ko, umakyat ako sa entablado. Ramdam ko ang lungkot ng bawat takbang ko. Mag-isa akong tatanggap ng diploma at gagawa ng talumpati bilang summa cum laude. At sa kabila ng tagumpay na ito, hindi ko maiwasang maramdaman ang lungkot. Wala si mama sa graduation ko. At ang ate Liza naman ay nasa ospital pa rin hanggang ngayon, hindi pa rin ganap nang gumagaling si Daniel. Si Tita Emma lang ang tanging kasama ko at ang laging nandyan para suportahan ako. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magsalita. Good afternoon to all our team, professors, family members, friends, and my fellow graduates. Today is the day of celebration, a moment to honor our hard work and to acknowledge the countless sacrifices made to reach this stage. Standing here, I am filled with gratitude, not just for this achievement, but for everyone who helped me reach it. Bahagyang tumigil ako, pinilit ang sarili na maging malakas. Tumingin ako kay Tita Emma at ngumiti siya sa akin. Ang pagbibigay lakas na kailangan ko sa sandaling ito. I am grateful to those who believe in me, especially during times I found it hard to believe in myself. To my professors who challenged me, to friends who were my strength, and to my family. To my Ate Liza who taught me the value of sacrifice, and to my Nanang Elisa who, though not here today, shape much of who I am and still in me the strength I never knew I had. Kumurap-kurap ako upang alisin ang luhang nangingilid sa mga mata ko bago nagpatuloy na magsalita. Napansin kong nakaupo si Sir Boris sa may likuran. Nakatingin at nakangiti at parang nabawasan ang lungkot ko na tila hindi ganap na nag-iisa sa special na sandaling ito. And finally, I want to leave everyone with a thought about dreams and perseverance. Life doesn't always give us what we want, and there are times we feel alone in battles only we can see. But in those moments, we must hold on to our dreams, find strength within ourselves, and believe that no matter the obstacles, we can achieve our goals. Today, I stand here as a proof that hard work and determination can overcome any challenge. Kinapos ko ng talumpati ko. Thank you for this honor, for this opportunity, and for this unforgettable journey. May all we continue to dream wherever life take us. Pagbaba ko sa entablado, pinahid kong luhang dumali sa aking pisngi. Tumitig ako kay Sir Boris at sa kanyang presensya, kasama ng kay Tita Emma. Nagpawala ng aking konting lungkot, lumapit si Sir Boris at binati ako. Agad niya ako niyakap ng mahigpit at ramdam kong kanyang kasiyahan para sa akin. Nang maghiwalay kami sa pagkakayakap, may dinukot siyang panyo mula sa bulsa at inabot ito sa akin. Malumani nang umiti habang pinupunasan kong mga luha ko. Pagkatapos pinakilala ko siya kay Tita Emma. Tumango si Sir Boris at ngumiti. It's an honor to meet you, Miss Emma. Your niece is quite extraordinary. Nakangiti ring tumango si Tita Emma at napansin ko natutuwa siya kay Sir John Boris. Thank you, Sir Boris. She's always worked so hard. Nagulat ako na biglang mag-alok si Sir Boris. Athena, if you don't mind, I'd love to celebrate your graduation with a nice meal. There's a wonderful restaurant here in Bohol, I know. Let's make this day memorable. Nilingon niya si Tita Emma. You're very welcome to join us, of course. Hindi ko na tinanggihan ang kanyang paanyaya. Sa halip, masaya akong sumang-ayon at kasamang Tia Emma. Sinamahan namin si Sir Boris sa restaurant at hindi ko inaasahan na nagpa-takeout siya para sa mga kasama namin sa bahay at nagpadala siya ng pagkain kina ate sa ospital.
Habang nag-enjoy kami sa masarap na pagkain, napansin kong panay ang titig ni Tita Emma kay Sir Boris. Parang may special siyang nakikita sa matanda, ngunit hindi ko matukoy kung amused siya o kinikilig. Napangiti na lang ako at nagpatuloy sa pagkain hanggang sa bigla siyang nagsalita. Sir Boris, simula ni Tita Emma, may halong pagtataka sa kanyang boses. Parang pamilyar ka sa akin, parang nakita na kita dati. Bahagyang nagulat si Sir Boris sa tanong, ngunit saglit lang yun bago siya sumagot. I used to come to Bohol quite a lot when I was younger. Sabi niya at bahagyang nakangiti pero may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. I met a wonderful woman here, a Filipina, whom I love dearly. Napansin kong tila bumigat ang tono ng kanyang boses at kitang-kita kong alaala ng nakaraan na bumabalik sa kanya. We even had a daughter together. Patuloy niya. But things didn't work out. My family didn't approve of her. And eventually, we had to part ways. I heard she moved on and raised our daughter here in the Philippines. My daughter had a child as well. A granddaughter I haven't met yet. I've been hoping to find her someday. Tahimik kaming nakinig ni Tita Emma at damang-dama ko ang sakit sa bawat salita ni Sir Boris. Kita sa kanyang mga mata ang lungkot at pagsisisi sa hindi niya nagawang ipaglaban ang babaeng minahal niya noon. Bigla akong naramdaman ang bigat ng kwento ni Sir Boris at ang hindi maipaliwanag na damdamin ng paglapit sa kanya. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang kamay at walang pag-aalilangan na niyakap siya. Parang kaedad lang siya ng nanang ko at bigla akong nakaramdam ng kakaibang init at koneksyon sa kanya. Thank you, Athena. Bulong niya habang pinapalakas ang kanyang loob sa yakap ko. You remind me so much of my family. It brings me peace. Gumiti ako ng kaunti, naramdaman kong magaan ang loob ko sa kanya. Parang matagal na kaming kilala ang isa't isa, kahit pa ngayon lang kami nagkaroon ng ganitong pagkakataon na magkausap ng ganito kalalim. Nang makaramdam ako ng pagkaihi, nagpaalam ako kay Tita Emma at kay Sir Boris para magpunta sa banyo. Habang naglalakad ako patungo sa women's comfort room, biglang napatigil ako nang makita kong kasalubong ko si Amanda, kasama sina Juliet at Lynette. Hinarangan nila kaagad ang daan ko at may nakakalokong mga ngiti sa mga labi nila. Oh, si Athena, ani Amanda, tinitingnan ako mula ulo hanggang paa, may kislap ng panginsulto sa mga mata. Akala mo kung sino kang inosente. Pero look at you now, nakikipag-date sa isang bilyonaryo at may kasama pang chaperone. Huminga ako ng malalim, pinilit kumalma kahit pa kumukulo ng dugo ko. Ano bang problema mo, Amanda? Tanong ko, diretsong nakatingin sa kanya. Wala akong ginagawang masama. Nagtaas siya ng kilay at tumawa ng malakas. Masama? Ewan ko lang ha. Kunwari pa ayaw-ayaw pero gusto mo rin pala ng instant reach, ano? Sino bang tatanggi sa ginhawa? Hindi ko napigilan ang sarili kong mapailing. Kung masaya kang iniinsulto mga tao para lang may masabi, Amanda. Sorry, pero hindi ako apektado. Hindi ako tulad mo. Nanatahimik siya saglit pero hindi nagtagal ay sumagot siya. Mas lalong nakakalokong ngiti. Wow ha, palaban si Miss Serrano ngayon. Sumenyas pa siya sa mga kasama niya. Bagay ka sa matandang yon kesa kay Alessandro na ginagamit ka lang. Dagdag niyang sabi at sabay-sabay silang nagtawanan. Hindi ko mapigilang humakbang papalapit sa kanya. Pinipilit na manatiling kalmado. Alam ko ang ginagawa ko, Amanda. At hindi ko kailangan ipaliwanag sa iyong sarili ko. Sagot ko, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Wala akong pakialam sa iniisip niyo. Alam ko ang totoo at alam ko rin kung sino ako. Napaatras si Amanda. Halatang hindi inaasahan ang sagot ko. Tumaas ang kilay niya bago siya tumawa na may halong pangiinsulto. O siya, bahala ka sa buhay mo ha. Good luck sa drama mo. Sabay bungko niya sa akin bago tumalikod kasamang mga alipores niya. Huminga ako ng malalim, pinipilit kalmahin ang sarili kahit pa may kirot na iniwan ng mga sinabi niya. Pero alam kong totoo. At kahit ano pang sabihin nila, hindi ako papayag na sirain nilang respeto ko sa sarili ko. Humakbang ako papalayo pero muli niya akong tinawag. Athena! Tawag niya at binigyang din ang pangalan ko na parang may tinatago siyang lihim na gustong ipamukha sa akin.
Napatingin ako sa kanya na may inis. Ano na naman, Amanda? Tanong ko, pilit na pinipigilang magpatangay sa panibagong alingas-ngas ng dila niya. Pumunta ka sa hotel bukas ng gabi, sabi niya sabay kindat. May pa-party si Mayor Morales. Invited ka. Dagdag niya na parang pilit pinapalabas na espesyal ang imbitasyon ko. Bukas kasing balik ni Mayor galing Manila. Tumaas ang kilay ko, talatang hindi siya kumbinsido sa mga sinasabi niya. Bakit naman ako pupunta? Tanong ko't medyo nabibigla sa formalidad ng paanyaya. Matamis na ngumiti si Amanda. Love ka talaga ni Mayor, no? Sabi niya, nilakipan pa ng pilang ngiti. Swerte mo nga eh. Iba na talaga kapag paborito ka ng Mayor. Kaya pumunta ka, Athena. Nakakahiya naman kay Mayor. Malaki ang naitulong niya sa pag-aaral mo. Tumanaw ka naman ng utang na loob. Huwag mong kalimutan na si Mayor ang dahilan kung bakit ka nakapagtapos. Napakuyom ang mga kamao ko sa mga huling sinabi niya. Hindi ko alam kung ano ba talagang intensyon ni Amanda. Alam ko naman yon, pero hindi niya na kailangang ipamukha sa akin. Para bang may gusto siyang patunayan o kaya ay may gusto siyang palabasin tungkol sa relasyon ko kay Mayor. Pinilit ko manatiling kalmado at huminga ng malalim bago sumagot. Althea, hindi ako pupunta kung ang dahilan mo lang ay utang na loob. Alam ko na may respeto si Mayor sa akin at sa tulong niya. Hindi ko kailangan dumalo para lang magpasikat. Ngumiti siya pero ang tingin niya ay nanatiling malamig. Bahala ka, pero isipin mo Athena, hindi mo gugustuhin mo wala ng support ang mga taong nakatulong sa'yo, hindi ba? Nilingon ko siya habang tumatalikod siya at lumakad palayo kasamang mga alipores niya. Nanatiling nakapaskil ang ngiting puno ng panunuya. Sa likod ng mga salitang yon, dama kong intensyon niyang sirain ang respeto ko sa sarili ko at sa mga tao sa paligid ko. Huminga ako ng malalim. Alam kong wala akong kasalanan. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam ko pa rin ang bigat na binitawang mga salita ni Amanda. Parang isang anino na pilit sumusunod kahit saan ako magpunta. Bakit nga ba siya inis na inis sa akin? Samantalang nasa kanya ng lahat. Habang sinusubukan kong i-shake off ang tensyon mula sa engkwentro namin ni Amanda, biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Tinignan kong screen at napakunot ang noo ko nang makitang pangalan ni Alessandro. Hindi pa siya karaniwang tumatawag sa ganitong oras. Sinagot ko ang tawag at agad akong nakaramdam ng kaba nang marinig ang tono ng boses niya. May halong galit at inis. Nasaan ka? Anong bilin ko sa'yo? Ang tanong niya, diretso at walang paligoy-ligoy. Don't make a fool of me. Napalunok ako, hindi ko inasahang maririnig ang ganitong tono mula sa kanya. Binalikan ko ang mga huling araw namin at walang naisip na dahilan kung bakit siya magagalit. Kinabukasan, muling sinamahan ko si Sir Boris sa isang lugar, ang Baclayon Church. Sagrado at solemn ang atmosfera, kaya't dinarayo to hindi lamang ng turista kundi pati ng mga deboto. Hanggang naglalakad kami, tahimik lang si Sir Boris. Para bang may iniisip. Nang makarating kami sa altar, ay huminto siya at pinagmasdan ang buong paligid. Makalipas ang ilang sandali, ay naupo kami at nagsimula siyang magkwento. This place, sabi niya habang tumitingin sa harap ng altar. This is where I used to meet her, the woman I love. Bahagyang napangiti si Sir Boris, pero sa likod ng ngiting yon, nakita ko ang bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. She was my tour guide and I never intended to fall in love. She was beautiful, inside and out, and very kind, just like you. Medyo nagulat ako sa huling sinabi niya at saglit ako hindi nakapagsalita, pero hindi ko mapigilan ang sarili kong mapaisip sa kwento niya, lalo na magpatuloy siya. You know what, Athena? Patuloy niya. She once told me that every time I'm here, I will always feel like I'm at home. I never forgot those words. Tumigil siya saglit at tila sinusubukang pigilan ang damdaming bumabalik. If only circumstances had been different. If only we hadn't been pulled apart by family obligation and expectations, perhaps things could been different. Habang naririnig kong bawat salitang yon, biglang bumalik sa isip kong aking nana. Parang ironic ang lahat na nangyari dahil sa aking alaala. Ang Baclayon Church din ang laging puntahan ni Nanang noong bata pa ako.
Ito ang lugar na madalas niyang bisitahin kapag nais niyang magmuni-muni. Sinabi niya minsan sa akin na ito ang saksi sa kanyang Great One Love. Ngunit hindi siya kailanman nagbigay ng detalye tungkol dito. Isang bahagi ng kanyang kwento na iniwan niyang nakatago. Really, Sir Boris? Sabi ko't bahagyang napapabuntong hininga. My nanang. She loved this place too. She used to come here often, especially when she wanted to think or be alone. Nagulat siya't napatingin sa akin na may pagkasabik sa kanyang mga mata na tila may pag-asang bumabalik. We have same favorite place of your nanang, ha? Ang tanong niya, ang boses niya ay puno ng damdamin. My daughter was only 1 month old when I left them. A beautiful daughter just like her mother. But life took us in different directions. I've lost touch with her. He took a deep sigh at may bahagyang luha sa kanyang mga mata. I hope she found love as true as the one I once had her. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Naramdaman kong lalim ng pagmamahal at pangungulila sa kwento ni Sir Boris. Mahigpit kong hinawakan ng kanyang braso na para bang sa simpleng yakap ngayon ay mapapagaan ang bigat sa puso niya. I'm sorry, Sir Boris. That must have been difficult. Yes, but I still hold on to that hope that I have a granddaughter somewhere, that someday I might meet her. I lost the chance to fight for my family once. I can only hope she's happy wherever she is. Puno ng lungkot ang tinig nito. A soft, warm smile formed on my lips. I hope you find her, Sir Boris, and maybe, just maybe, you'll find the woman you love too. I hope you find the peace you've been searching for. He just nodded and smiled warmly at tinapik-tapik ang likod ng palad ko. Pagkatapos naming magkwento sa Baclayon Church, lumabas kami ni Sir Boris at naglakad papunta sa labas. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang simoy ng hangin ay malamig na, nagbibigay ng kapanatagan sa paligid. Naramdaman ko ang bigat ng pakiramdam sa puso ko habang sinusundan ko siya papunta sa parking area. Habang papalapit kami sa sasakyan ni Sir Boris, napansin ko may bahagyang lungkot pa rin sa kanyang mga mata, ngunit may halong pag-asa rin na tila umaasang muli kaming magkikita. Tumigil siya at tumingin sa akin ng diretso. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Athena, I must say goodbye now. My flight back to the UK is tomorrow and I need to be in Manila now. There's still much I need to take care of. Huminga ako ng malalim, pilit na pinipigil ang aking mga emosyon. Alam kong kailangan niyang umalis pero parang may isang bahagi sa akin na ayaw siyang bitawan. Nalulungkot ako. But remember, Athena, if you ever need anything, any help at all, please call me. I'll always be just a phone call away. Lumapit siya at mahigpit akong niyakap. Ramdam kong kanyang sinseridad at pagmamahal na para bang isa akong mahalagang tao sa buhay niya. I truly hope we meet again, my dear. Take care of yourself. Tumango ako at naramdaman kong pag-init ng mga mata ko. Hindi ko mapigilang malungkot sa kanyang paglisan. Habang pinapalayo niyang sarili mula sa akin, ngumiti siyang na may pagmamahal at kapayapaan bago pumasok sa loob ng sasakyan niya. Habang pinapanood kong sasakyang palayo, hindi ko mapigilang magdasal na sana'y muli naming pagkikita sa hinaharap. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng malalim na epekto sa akin at alam kong kahit saan man ako mapunta, lagi kong dadalhin ng kanyang aral at suporta. Mabait si Sir Boris, kahit sa maikling panahon ko siyang nakilala. Tumigil ang sasakyan ni Sir Boris at sa huling sandali bago to umalis, nagbigay siya ng huling ngiti sa akin. Ang simpleng gesture na yon ay nagbibigay sa akin ng lakas ng loob na harapin ang anumang hamon na darating pa sa aking buhay. Goodbye, Athena. Stay strong. Ngumiti ako ng bahagya. Tinaas ang aking kamay bilang paalam. Goodbye, Sir Boris. Thank you for everything. Hanggang sa tuluyan ng umalis ang sasakyan, napabuntong hininga ako at mabilis kong pinahira ng mga luha ko. Hindi ko alam pero tila may kulang na naman sa buhay ko. Habang naglalakad ako pa uwi, tumunog ang cellphone ko. Pagtingin ko si Miss Lazaro, may kaba sa dibdib ko nang sagutin ang tawag. Athena, are you available ngayon? May pool party event sa hotel at kailangan namin ng extra waitress. Kaya mo bang pumunta?
Napaisip ako saglit. Pagod pa rin ako sa buong araw na pagsama kay Sir Boris. Pero alam kong kailangan kong kumita ng extra. Kailangan kong mag-ipon para sa pagre-review ko at para sa board exam. May inabot nga sa akin kanina sa Sir Boris. Isang halaga na hindi ko inaasahan. Pero hindi ko yung tinanggap. Hindi ako komportableng pakiramdam ko sa idea na tumanggap ng pera sa kanya. Lalo na't alam kong kayang-kaya ko namang magsikap para dito. Sapat na yung mga binigay niya. Sige po, Miss Lazaro. Papunta na po ako dyan. Great! Maya-maya lang magsisimula ng event kaya bilisan mo na makarating ha. At si Mayor, hinahanap ka rin pala. Bigla ko natigilan. Hinahanap ako ni Mayor? Naalala kong sinabi ng bruhang si Amanda. Parang may konong bumigat sa loob ko ngunit binaliwala ko to. Trabaho lang ito at kailangan ko rin ng kita. Pagkababa ko ng tawag, agad akong pumihit at nagsimulang maglakad papunta sa hotel. Iniisip kong lahat ng kailangan kong paghandaan at mga responsibilidad na kailangan kong gawin para matupad ang mga pangarap ko. Makalipas ang ilang minuto, narating ko ang hotel. Pagdating ko sa staff room, agad ako nagulat sa nadatnan ko. Nakabikini ang karamihan sa mga babae doon. Halos walang tinatago sa makikinis nilang balat. Muntik na akong mapaatras at maitanong sa sarili ko kung malibang pinto na binuksan ko. Ngunit sa paglingon ko sa gilid, nakita ko si Amanda. Nakangisi tila ba tinutokso ako. Binato niya sa akin ng isang manipis na tela na halos hindi ko makilala kung ano yon. Oh, yan ang isusuot mo, Athena. Pool party to at lahat ng mga waitress kailangan naka-beach wear. Nagulat ako. Hawak-hawak kong bikini at parang gusto ko nang tumakbo palabas. Hindi ako sanay na magbihis ng ganito, lalo na't para sa isang event na puno ng mga bigating bisita. Pakiramdam ko, hindi tong trabahong inaasahan ko. Ngunit bago pa man ako makapagsalita ng pagtanggi, nakita kong pumasok si Miss Lazaro. Athena, alam kong hindi mo to gusto, pero kailangan mo to hindi ba? Nakausap na rin kita kanina at pumayag ka na hindi ba? Babayaran kayo kaagad pagkatapos nito. Napaisip ako. Totoo, kailangan ko ng kita ngayon. Nagpigil ako ng buntong hininga at tumingin sa hawak kong bikini. Napangiti si Amanda, tila natutuwa sa pag-aalilangan ko. May nakikita pa akong kakaibang kislap sa mga mata niya. Bagay sa'yo yan, Athena. Bigay todo ka lang. Tsak na lalaki mga mata ni Governor mamaya. Kilala mo siya hindi ba? Hindi ako nagsalita. Sino bang hindi nakakilala sa taong yun? Naging gobernador lang naman dahil sa impluwensya ng ama. Bukod doon, babaero pa. Nagpupumilit ako mag-isip ng rason para tumanggi. Ngunit napansin kong lahat ng kasama kong babae ay nakangiti at tila nag-e-enjoy sa pag-aayos nila para sa event. Tumango ako kahit nalabag sa loob ko. Binigyan niya ako ng manipis na cover-up na maaari kong isuot sa ibabaw ng bikini. Naisip ko, mas mabuti na rin to kaysa wala. Kahit na alam ko may cover-up naman, pakiramdam ko hindi pa rin ako komportable sa suot na yon. Masyadong bago para sa akin ang ganitong klase ng trabaho at lalo kong kinakabahan sa mga bisita ng event, lalo nang malaman kong kasama sa mga darating ang batang gobernador na kilalang babaero. Alam kong hindi to simpleng event at gusto ko mang tumanggi, wala akong magawa. Athena, amoy araw ka pa. Maligo ka muna bago ka magbihis. Heto, gamitin mo tong body wash. Sabay abot sa akin ng maliit na bote. Binigay sa akin ng guest kanina at hindi ko gustong amoy, sa'yo na lang. Hindi ko maiwasang mapangiwi ng makitang label, Vanilla Scented Body Wash. Hindi talaga ako mahilig sa matatapang na amoy, lalo ng vanilla. Pero wala na akong nagawa. Tumango ako kay Miss Lazaro at sinubukang alisin ang alinlangan. Pagpasok ko sa shower room, naglinis ako at ginamit ang body wash na binigay niya. Halos binuhos ko sa katawan ko, tinapon sa basurahan. Habang bumubula ang sabon sa aking balat, pilit kong iniisip na makakayanan ko to. Kahit hindi ko gustong amoy ng vanilla, pinilit kong tapusin ang paliligo at maganda para sa event. Pagkatapos mag-shower at isuot ang bikini, kasamang cover-up, napansin kong lahat ng mga kasama ko ay nakatingin sa akin na tila ba nagugulat. Hinagod ni Amanda ang tingin niya mula ulo hanggang paa. Wow, Athena! Bagay na bagay sa iyong black bikini. Hindi ko in-expect na ganito ka ka-sexy. May tuyang sabi ni Amanda na sinabayan ng isang nakakalokong ngiti. Good luck, girl! Dagdag niya't sabi bago lumabas sa staff room. Namulang pisngi ko sa hiya.
Napailing na lang ako at nagpakawala ng mahinang ngiti. Sabi ko sa sarili ko, trabaho lang to. Wala akong dapat ikahiya o ikabahala. Isang napakalalim na buntong hiningang pinakawalan ko. Nanupunta ako sa pool party area. Nakabikini ako at naghain ng inumin sa mga bisita. Ang mga mata ng mga kalalakihan ay sa akin nakatingin na may halong curiosity at pagnanasa. Habang abala ako sa trabaho, nakita ko sa isang sulok si Governor Sebastian Romero na tinititigan ako. Pagkatapos may binulong siya katabing si Amanda and both smiled mysteriously. Talaga namang nakakabang huling eksena ngayon ni Athena. Mula sa emotional niyang pagtatapos bilang summa cum laude, agad siyang napasabak sa isang peligrosong sitwasyon sa pool party dahil sa panggigipit ni na Amanda at Governor Romero. Isang mahalagang aral ang iniwan sa atin ng kabanatang ito, ang pananatiling matatag at may prinsipyo sa gitna ng pagsubok. Huwag na huwag nating hahayaan na ang inggit o masamang intensyon ng iba ang sumira sa respeto natin sa ating sarili at sa ating mga pinaghirapan. Ano kayang mangyayari sa harapang ito? Ligtas kayang makakaalis sa Athena? Mag-iwan ng inyong mga komento at hula sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Itong muli si Miss Maria at magkita-kita tayo ulit sa susunod na kabanata.